Ako nga pala si Joel Javier, Pigeon Puncher ng Cabiao, Nueva Ecija. Bali, naglalaro nga pala ako sa CLRPC, sa NERPA, GRPC. Bata pa lang kami, mahilig na ako sa kalapate, elementary. Ang gusto nun, straight fight lang eh. Dalawa kami ng kapatid ko sa Aliaga. Bago ako nalipat dito, sa Aliaga muna ako. Nagkakarera. Ayun, unang sabak namin sa karera ay yung NERPA. NEPA, unang club sa Nueva Ecija. Bali yung unang sali namin sa karera, sa NEPA, first lap nila, nag-clock kami, nakapag-lap winner. Tapos nung second lap, nag-clock siya ng second lap sa top 50. Pagdating ng third lap, nawala na yung ibon. Nung nawala yung ibon, nung natapos yung race, nag-second overall pa kami. Yun, nainggan niya kami lalong sumali sa club ng Kalapate, lalo kami nainggan niya sumali. Hanggang sa nakapagtrabaho, bali nung nakapagtrabaho, nalay dun sa Kalapate. Nung medyo okay naman na sa trabaho, yun, nagkarera na kami sa Aliaga na. 2007, nag-start kami ng pagkakalapate hanggang sa 2016 sa Aliaga. Nakakapagpa-finish kami, nakakapagpa-overall. Nung nag-special race ang NEPA, Basco Batanes, nakapagpa-third overall naman kami doon. Nung nagsimula kami, wala naman kaming linyada na hawak talaga. Ang pinangarera lang namin noon, walang singsing. Kasi ang uso noon, kahit walang singsing, basta ang uso pa noon yung rubber. Rubber ang ilalagay sa paa ng kalapate. Tapos yung pinakalob ng rubber niya, may number siya. Tapos wala pa yung clocking. Ang gusto lang noon, text to me. Pagdating ng kalapate, ite-text sa sarili mong number, yung sticker niya, yung pinaka-code niya. Tapos pag na-text na sa may sariling cellphone, pagkayari nun, pagka nag-cut off, idadalin dun sa may clubhouse. Ima-manual ngayon ang speed. Nun ganun yung uso. Tsaka nun, hindi pa uso mga daya-dayaan eh. Siguro sa pag-aalaga, kasi wala namang bloodline ng ibon namin nun eh. Kumbaga sa kwan, nainggan niya kaming magkalapate. Hanggang sa nakilala na lang namin yung tsuhin namin. May tsuhin kasi kami na magaling sa, hindi ko naman sinabing magaling, magagaling yung hawak niya na linyada. Sila Kuya Ichi Bilayo, Richard Bilayo, kila Kuya Alan Panghilina. Doon nagsimula yung ibon namin na mga nanggagaling. Siguro nainggan niya kaming magkalapate kasi bata pa lang kami, talagang mahilig na kami sa kalapate ng kapatid ko eh. Hanggang sa meron na ngang lumabas na race, pigeon racing. Ayan, nag-race na kami. Halos yung mga sistema nila, na-adapt lang namin yung iba. Nung nandito na ako sa Cabiao, ang naging linyada na halos yung Binstra, Alex Tang, Kirby Chua. Marami na rin mga linyada, mga nakuha ko kay paring Frankie Silvestre. Yung mga linyada nila, mga napatira ko. Ikuan, ito yung magulang nung nag-champion ko, si 889. Ang baseline niya, yung bali lola niya, nakuha ko kay Joseph Timing. Nakuha ko lang sa auction. Tapos meron kaming nakuhang Jose Torres, pinagbangga ko sila. Ang naging anak niya, finisher lang ng Tacloban. Yung tatay niya, finisher lang ng Tacloban. Tapos yun, nakapag-produce ng first overall. Kung wala naman sa akin nag-mentor kung paano yung sistema, kung paano yung gagawin. Bali, yung mga nagiging tropa ko, yung mga sikat na mga tropa, sila Insan, sila Freeway, sila Kuya Ichi, sila Kuya Alan. Yung sistema nila, halos pinagsama-sama ko. Hanggang sa nakabuo ako nung sistema ko. Ayun, yung sistema ko, nung lumipat ako dito sa Cabiao 2021, yung nabuo ko ng sistema, nag-okay naman siya. Kasi unang lipad ko dito sa Cabiao, 2021, simula second lap hanggang fifth lap, lap winner sa South. Tapos,
Sinabayan pa siya ng 2022 ng Norte naman. Bali sa Norte naman, sa CLRPC, Smashan yon, Ilagan. Dalawa lang kami nag-superset ng Young Bird. Tapos 3 sa All Bird. Tapos kasabay na nga ito sa nag first overall. Bali si The First, inilipad ko siya sa TPFC. Yung TPFC siya yung NERPA, yung sa Talavera. Bali nung una nililipad ko siya, hindi ko siya pinapansin. Pero umuwi siya kahit ismasan, umuulan, umuwi siya. Tapos nung inilaro ko na nga na yan, nagka-clock siya, halos pumaparte sa Santiago, nagwa 1-1 siya ng speed, Ilagan 1-2, Tuguegarao 1-2. Tapos nung Claveria Ismasan, may nag-clock na Tarlac. Ang speed ng Tarlac nasa 900. Tapos siguro mga 3 minuto, bigla siya lumapag. Ayun, umispeed siya ng 1,000. Naglap winner nga siya ng Claveria. Tapos nung final lap naman, Santa Ana, nag-1-1 ang speed niya, top 4 siya. Kaya nag-first overall siya. Sa mga isinalihan ko, lahat ng category, puro first siya. First overall sa Grand Pooling, first overall ng Young Bird, first overall ng All Bird, first overall ng Off Color, first sa Triple Crown, first sa Double Crown, tapos Young Bird, All Bird, Superset, tapos Claveria, Lap Champion, tapos Cybate Pooling winner. Ang style niya pagka nag-clock niya sa kabilang baryo namin sa San Antonio, bibilang ka lang ng 2 minuto, 3 minuto, makita mo, lalanding niya sa kaagad. Yung huli niyang ipinanalo sa pooling, nag-speed siya ng 1-2. Pero yung kasamahan niya, parang nag-breakaway siya, nag-1-2. Ang speed niya nung kasamahan nila, 4-11 lang. Nung nag-breakaway siya, nakakuha siya ng kulang 20,000. Sa pananaw ko kasi sa pag-iibon, andyan yung bloodline, kailangan mo din samahan ng sistema mo kung paano yung pag-aalaga mo sa ibon mo. 2021 yung 4 times lap winner. 2022 pumasok si The First sa 889 Ang kasabihin niyan nga, yung nag-superset kami 3 lang, 2023 naman, nung nag-third overall naman ako sa CLRPC naman. Itong ang 2024 nito, yung pasok na to ng January, nag-fourth overall naman din sa NERPA. First lap hanggang fourth lap, magaganda yung speed niya. Pagdating ng fifth lap, bumaba. Pagdating ng sixth lap, bumaba ulit. Pero sa taas ng speed niya nung first lap hanggang fourth lap, hindi nahabol ng mga nakasunod kasi mataas yung speed niya eh. Malaki na pinondo niya, kaya nung lumabas yung resulta, nag-fourth overall, tapos bali 2 yung lap winner niya na ibon. Kasi ko parang kumuhan lang eh, basta yung ibon may potential, hanggang sa i-training ko siya, may potential siya, dinidiretso ko siya. Ang inililipad ko na mga linyada, halos lahat lang din ng mga producer ko eh. Kasi kung magte-testing pa ako ng lilipad ko, baka sa halip na dire-diretso yung panalo, bumaba ulit. Simula pagkainakay niya, hanggang sa nag-molt siya ng balahibo, yung hindi siya nagkakasakit. Ito sa 889, simula nung pagkainakay, hindi siya nagkasakit eh. Kaya sabi ko, itong ibon na ito, hanggang dulo, titira to. Yung nag-champion ko din ng 2023, last year, simula pagkainakay, hindi rin na siya nagkasakit. Bali, nagbabakuna ako pagkagaling ng inakay sa breederan. Yung iwawalay niya siya dun sa magulang niya. Pag akyat sa loop, babakunahan na siya. Tapos, before training, bakuna, flushing, para pagsabak ng training niya, healthy sila. Bago derby, magbakuna ulit. Pagka nag-umpisa na yung training, kung ano yung natural na patoka, yun lang yung ibinibigay ko. Tapos sa tubig, electrolytes lang sila. Pag nag-start na yung last two laps na ng derby, doon ko pa lang ipinapasok yung sistema ko sa last 2 laps ng derby. Hanggang sa final lap na yun, wala na akong adjustment. Pagka Monday,
Sa tubig, binlender na oregano, luyang dilaw, bawang, yung may kahalong suka o kaya apple cider. Tapos martis naman, naglalaga ako ng oregano at saka ng malunggay. Nilalaga ko siya, pinakukulang ko. Pagka malamig na, yun yung pinainom ko. Sa Wednesday naman, nagbibigay ako sa kanya ng probiotic. Yung probiotic nga ay Koy Ariel Sikat Tulome. Tapos Webes, plain water lang. Tapos Friday sa loading, plain water lang din. Yung mga inakay, patoka ko, Galimax lang. Tapos hinahaluan ko lang Integra 3, tapos GMP3 lang, saka mais lang. Pagdating na ng training, dun ko pa lang siya pinapatikim nung mix na patoka. Bali may sarili kong mix na patoka eh. Sa mix ko na patoka, yung isa ibong ko, malaki siya na magaan talaga yung ibon, lalo na pag dating na ng derby. Wala ka talaga makasasalot na bigat ng ibon. Pag pinanik ko yung ibong, yung mga inakay ko sa taas, dinalagay ko sa aviary. Hanggang sa siguro mga 2 weeks nasa aviary siya. Basta pumasok na siya sa trapdoor, pinawawalan ko na sila. Ibig sabihin, pagka lumipad siya, alam na nila yung babalikan nila. Sanay na silang pumasok sa bahay nila. Kahit mag-overfly man sila, sanay na silang pumasok sa trapdoor nila. Tapos yung sa taas naman, mga flyer loop. Yung sa baba, mga stockbird. Yung breederan ko nasa may likod. At tapos yung sa kabilang kulungan, panlipad ng summer. Mga summer race. Pagka matigas ang ulo ng ibon at tayo sumunod, nilalagyan ko siya ng tali sa leeg. May nagturo sa akin, yung tape ng VHS nung araw, yung kulay, yung malapad. Puputol ako ng mga ganyang kahaba, lalagyan ko ng laste, ikukurbada ko sa may leeg ng ulo. Para pagka dumapo siya sa may kabilang bahay o sa matataas ng bubong, lilipad kagad sila para ang alam nila may humahabol sa kanila. Kaya ang mindset ng ibon, pagka dumapo sa kabila, hindi sila dadapo. Ang mindset ng ibon, pumasok sa trapdoor niya. Kasi may humahabol sa kanila eh. Kaya ang mindset ng ibon, papasok. Kaya yung mga makukulit, hindi na ako sansan dumadapo. Pag pumasok naman siya, tinatanggal ko na yung nilagay ko sa leg, tinatanggal ko na siya. Basta pumasok siya sa trapdoor, para pagbaba niya sa pinakaloob ng kulungan, wala na inilagay ko sa leg. Ang una, pinasasalamatan ko yung misis ko sa Racing Pigeon, sa suporta niya. Lalong-lalo pagka wala ako sa yung mga tropa, paring Ivan Due. Bago pa lang naging tropa pero solid na. Tsaka sila Insan Freeway, sila Insan Jason Mena. Yung pinakamabait namin tosser dito sa Cabiao, si Gemo, si Guillermo. Biruin mo, pagka nag-toss siya, dalawa-dalawa, isa-isa yung ibon, itinotoss yung ibon namin. Tapos, pagkayari niyang mag-toss, may forecast pa siya. May binibigay pa siyang parang Mavsi. Pagka kinilik mo yung Mavsi, lalabas yung forecast ng uwi ng ibon. Siya naman, pagka kinilik mo yung message niya, lalabas naman yung forecast niya kung anong oras yung datingan ng ibon. Kaya yung ibon namin dito, monitor namin kung gaano yung speed na tinatakbo kung umuwi. Kung cut off ba siya, kung mabilis ba siya. Yung kapare ko dito, sila paring Norman, tapos yung team Cabiao, Team Cabiao, bagong sikat. Tapos yung kapatid ko, yung naglilipad ng kapatid ko sa Aliaga, si Tristan Javier. Muli ako po si Joel Javier ng Pigeon Puncher ng Cabiao. Maraming salamat po.